Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So, yun po, ako po si Junjun. Ako po pala si Vera Ripari. Ako nga po pala si Mika. Ako nga po pala si Estong. So, Intoy, Kagwang Intoy mga business. Ako po si Bay Papaya po. Ako po si Boknoy, Kagwang Boknoy Official. AKA Maldita ng Kabisnes Family, M2 ng mga M's. Ang masasabi ko po, kung kasal na po si Kuya Bong at saka si Jinky ay para sa akin mga kabisnes is hindi po magbabago agad-agad si Kuya Bong. Yun po yung magiging pananaw ko doon mga kabisnes. Kasi based on observation ko lang po mga kabisnes sa mga past ni Kuya Bong, yun yung nakikita ko na hindi siya agad-agad talaga mapapabago ni Jinky. Although mahal nilang isa't isa, pero hindi yun parang magiging rason na agad-agad mapababago si Kuya Bong. Tungkol naman po sa kabuhayan nila Kuya Bong at ni Jinky, ang magiging ko naman po dun mga ka-business is parang yung pagbablog po yung pinaka main source of income nila pag naging mag-asawa na sila. But meron pa rin, pero mga ka-business, si Kuya Bong kasi is hindi talaga siya ganun ka sa pagbablog mga ka-business. So, siguro, pag ninegosyo, ang tingin kong mas magiging pangkabuhayan nilang dalawa. Kung sakasakali man din po mga ka-business kung saan sila titira, ang tingin ko is, siguro sa parte ng side ni Jinky sila titira. Yun yung parang nakikita kong nila. Kasi ayaw na ni Kuya Bong po na bumalik dun sa dati nilang tinitirhan. Ang tingin kong magiging nila dyan is sa probinsya. Sila titira mga ka-business. Kung sa kanilang dalawa naman mga ka-business, kung sino ang mas dominante sa kanilang dalawa or magiging dominante, ang sa tingin ko naman po is si Jinky mga ka-business. Kasi based po dun sa naging experience po na yun nga lang about sa kanin, alam niyo naman na po yun, is tingin ko mas si Jinky siya yung mas mapilit talaga sa mga bagay-bagay. So yun yung tingin ko mas magiging dominante. At ang patungkol naman po sa pera, alam ko si Kuya Bong maganon din sa pera, pero ang tingin ko ang maghahawak talaga or maghahandle ng savings or pera nila is si Jinky po mga ka-business. Siguro po mga ka-business, after 1 year, ang magiging kalagayan po nila is andun talaga yung magiging tampuhan. Si Kuya Bong ay alis, babalik, ganun pa rin yung scenario nila, pero magkakaroon siguro sila ng isa or dalawang anak after a year mga ka-business. Basta ang pinakaano ko lang dun is si Kuya Bong hindi pa rin po siya magbabago. Andun pa rin yung attitude niya na mapagsasabihan siya is aalis po siya at magtatampo mga ka-business. So ang magiging wish ko naman kila Kuya Bong at kila Jinky, sana, ito po for Kuya Bong muna. Kuya Bong, sana pag nakasala kayo ni Jinky, mabago mo yung ugali mo na kunting mapagsabihan ka or pag may tampo ka is hindi mo sinasabi sa asawa mo. Sana ugaliin mo yung bagay na huwag mong itago lang na sa loob mo. Kung ano yung nararamdaman mo, kung nagtatampo ka, kung galit ka, or ano pa man, sabihin mo sa asawa mo para maayos nyo ng mabuti, no? Kasi hindi maganda yung pag napagsabihan ka ni Jinky, kung sakasakali man na mag-asawa na kayo, is bigla ka na lang aalis, iinom, tapos mangangalakal ka, tapos saka ka na naman babalik. Huwag ganun Kuya Bong kasi mag-asawa na nga kayo. Kaya wish ko, sana mabago na yung ganung pag-uugali mo. At yung kay Jinky, wish ko lang na bawas-bawasan yung pagiging dominante. Kasi sa totoo lang, Jinky, karanasan ko yan na nagiging mas ko kay Bay dati, mga ka-business. Yung parang ako yung dominante talaga. Nagkakataon na dahil sa pagiging dominante ko, hindi ko na naiisip or hindi ko na nababantayan yung nararamdaman ng asawa ko na nasasaktan na pala, nasasakal na pala pag nagkataon. So, iwasan lang yung pagiging dominante. Kung hindi naman kailangan na ipilit mo yung isang bagay, huwag mo nang ipilit para magkakaintindihan kayong dalawa. At wish ko na sana maging masaya kayo at magkaroon pa kayo ng maraming anak at saka lumago pa lalo yung YouTube channel yung dalawa. Yun na po mga kabisnes. Thank you po sa lahat. Hello po, mapagpalang araw po mga ka-business namin minamahal. Ako po pala si Vera Ripari, aka pinakamalaking dambuhala ng ka-business family. At ang naging isang M5 po. Masasabi ko lang po mga ka-business, pagka sakaling kasal na sila Kuya Bong ay sana po ay magbago na si Kuya Bong
Pero ang alam ko po at alam din ninyo mga ka-business na minamahal na hindi po siya agad magbabago. Depende po siguro yon sa pakikipag-usap ni Ate Jinky, pagbibigay ng instruction or pagdi-deliver ng mga salitang pakiusap niya kay Kuya Bong. At sana po mga ka-business ay patuloy pa rin natin siyang gabayan kahit kasal na po sila. At tungkol naman sa kanilang kabuhayan mga ka-business, syempre siguro magiging pangunahin dyan ang vlogging, ang pagbablog ni Kuya Bong. Pero syempre, hindi naman po ganun kagaling si Kuya Bong sa pananalita or pagbablog mga ka-business. Sana ay suportahan ni Ate Jinky. Pero sa tingin ko mga ka-business ngayon magiging malaking tulong si Ate Jinky kung sakaling mag-asawa na sila sa pagbablog kasi ngayon pa lang po ay nakikitaan ko na ng interest si Ate Jinky sa pagbablog. At nasabi po kasi sa akin dati ni Kuya Bong mga ka-business na gusto niya magkaroon ng tindahan ng mga patuka, ng manok at saka yung pagkain ng baboy. Maganda rin naman yun mga ka-business. Pero kung ako sa kanya kay Kuya Bong, ibangko na lang niya muna yung pera niya kung sakali. Kasi bakit po ko po nasabi yun mga ka-business? Ngayon po kasi kukunti na yung mga nag-aalaga ng manok at baboy dito sa syudad. So, kukunti na yung mga ka-business, kukunti na yung mga bumibili ng mga ganun. Yun lang po mga ka-business, yung masabi ko about sa pangkabuhayan po nila Kuya Bong kung sakali. At kung saan po sila titira mga ka-business, ang pagkakaalam ko po kasi lagi kami nag-uusap ni Kuya Bong, ay gusto niya dito sa malapit nila Kuya ka-business. Pero para sa akin po ay mas maganda po yun mga ka-business. Kasi para magabayan pa rin ni Kuya at ni Ate ka-business, sila kahit mag-asawa na sila. Tulad po namin, magabayan po nila lagi. Lalo na po kung magkakaroon sila ng konting away at problema mga ka-business. Ang tingin ko mga ka-business, magiging dominante sa kanilang mag-asawa si Ate Jinky. Yun po. Kasi po dito pa lang mga ka-business, nakitaan ko na siya. Yung mga salita niyang, kung mag-asawa na tayo, gusto ko ako masusunod, okay? Yung mga ganun niya. Yung dito pa lang po, nakakitaan ko na po siya ng mga pagkakadominante pagka nag-asawa na po sila. Tsaka, yun nga, pagdating sa pagkain mga ka-business, yun din po, na kailangan control daw ni Ate Jinky. Siyempre, para din daw sa health ni Kuya Bong. Yun mga pagkakataon na yun yung mga na nakikitaan ko ng pagiging pagkadominante kay Ate Jinky. Pero hindi ko naman po alam kung kasi meron ding si Kuya Bong Kahit di nagsasalita mga ka-business, malawak po kasi yung isip nyon. Kung ano-ano nang iniisip nun habang ginaganon ni Ate Jinky. Paghahawak naman po ng pera sa kanilang dalawa ay siguro mga ka-business ang si Kuya Bong kasi mahigpit naman po siya ng pera. Pero ang tanong, baka pag nagkatampuhan sila, ibisyo niya lang po o ipang-inom o kung ano man po mga ka-business. So, mas maganda po siguro kung para sa akin, kung si Ate Jinky po ang magmamanage ng pera. O kaya po mga ka-business, ibangko na lang po nila. Para hindi ganun kadaling magastos or hindi ganun kadaling kung sakaling nasa loob ng bangko. After 1 year naman mga ka-business, ang ano na kaya ang kalagayan nila. Sa tingin ko mga ka-business, andong
nagiinom pa rin po si Kuya Bong. Kasi ano po sa tingin ko hindi niya basta-basta may iwan yon. Tulad niyan po, yung pangyaring konting konting tampo lang po niya. Konting tampo lang niya mga ka-business. Umalis siya, nag-inom. So, syempre, pagka mag-asawa na po sila, hindi naman po maalis sa isang mag-asawa yung laging may tampuhan lalo na po pagkabago pa. Kasi, kumbaga, nag-a-adjust pa lang po sila sa isa't isa. Kaya yun, sa loob po ng 1 year na yun, ang masasabi ko mga ka-business, marami pa silang matutuklasan, bawat isa na ugali. Kaya yun. Tsaka siguro po mga ka-business, sa tingin ko po ay may isang anak na sila or dalawa sa panahon na yon. Kasi kilala ko po si Kuya Bong pagdating po sa Chicks mga ka-business. Wish ko lang po sa kanila pagkasal na sila, sana patuloy na umunlad yung kanilang pagmamahalan at sana po ay hindi sila katulad namin na laging palaaway. At sana po, wish ko rin po sa kanila ay umunlad yung kanilang kabuhayan at makaipon sila para sa kanilang pagtanda at syempre sa kanilang magiging mga anak. At sana po mga ka-business ay si Kuya Bong ay tuluyan ng magbago para rin sa kanyang bubuong pamilya. At wish ko rin sa kay Ate Jinky, sana po ay mahalin mo ng gusto ang aming Kuya Bong. Kasi maraming nagmamahal sa kanya. Isa na kami doon ng buong ka-business family. At syempre, sana mahalin mo siya kahit ano mang mangyari. Tumanda man siya o hindi na niya mabigay yung pangangailangan nating mga babae. At sana kung magkaroon siya ng sakit na hindi natin inaasahan, hindi mo siya iwan, Ate Jinky. Yun lang ang wish ko sa inyo. Sana, lalo pa kayong nagmahalan kung sakaling makasal na kayo. At sana, ilagay nyo sa center ninyong mag-asawa ang ating Panginoon. Kasi malaking tulong yun para sa atin. At sana rin, Ate Jinky, isa pa, sana ay wag lang sa simula yung pagmamahal mo kay Kuya Bong. Pakita mo sa mga nagmamahal kay Kuya Bong na hanggang dulo talaga. Lalo na kung kasal na kayo. Yun lang po mga ka-business. Hello po mga ka-business. Ako nga po pala si Mika, ang asawa ni Intoy. Ang Judy Ann Santos ng Ka-Business Family, M3 po mga ka-business. Para naman po sa akin mga ka-business, ang masasabi ko lang sa kanila kapag sila ay nakasal na, para sa akin, observation ko. Kasi base sa pinagdaanan ko, ganun. Sa pinagdaanan namin ni Intoy. Kasi nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, may mga ugali kami na hindi pa namin kayang ipakita sa isa't isa. Kumbaga, nahihiya pa ako na ipakita yun sa kanya. Pero nung kasal na kami, parang komportable na ako na ipakita yun sa kanya, na gawin yun sa harap niya. Ganon din siguro kila Kuya Bong at Ate Jinky, kapag kasal na sila, mas magiging komportable sila sa isa't isa. Observation ko din tungkol sa kanilang kabuhayan kung magkasama na sila, kung ano yung magiging pangunahin nilang hanap buhay. Siguro mga ka-business, syempre vlogger po tayo, so yun, pangunahin nilang kabuhayan, pagbablog. Tsaka napansin nyo, nung mga nakaraan, di ba, nung Kuya Bong, siya, mahilig din siya ng baboy, di ba? Gusto niya mag-alaga ng baboy, ganyan. Pero nung mga nakaraan kasi, di ba po,
minsan ano niya, napapabayaan niya. Yung ibang tao yung nag-aalaga, nagpapakain. Pero siguro kapag mag-asawa na po sila, syempre magkatuwang sila mga kabisnes. Magkatuwang sila sa mga bagay-bagay, sa lahat na ng bagay na dapat nilang pagdesisyonan. Siguro kung hindi man maasikaso ni Kuya Bong ngayong araw na to, andyan naman si Ate Jinky, syempre, di ba? Kasi nga po mag-asawa na sila. Sa akin kasi, feeling ko lang kasi siguro kung sa probinsya naman, ayaw ni Kuya Bong kasi mga kabisnes eh. Feeling ko ayaw niya kasi malayo talaga dito sa kabisnes. Kapag sa probinsya sila tumira. Sa palagay ko po siguro kung hindi dito sa kabisnes house doon sa Falcon, kasi yun naman po talaga yung yung pangarap ng kabisnes family na magkakasama talaga sa isang parang compound siya. Doon sa Norsagaray, pagdating ng araw. Sa pagiging dominante naman, pansin na hindi lang siguro ako nakakapansin. Hindi ko lang po alam doon sa iba namin kasama dito, siguro ganun din yung observation nila. Siguro si Ate Jinky, kasi kilala naman po natin si Kuya Bong mga kabisnes. Si Kuya Bong talaga, siguro yun lang yung pakaramdam ko, si Jinky yung magiging gusto niyang masunod yung mga bagay na gusto niya. Pero sana iisipin niya din yung yung feeling ng magiging asawa niya, kung sang-ayon ba to sa sa gusto niya or hindi. Siguro doon Pero sa akin si Jinky. Tapos doon naman sa sa paghawak ng pera. Syempre, di ba? Si Kuya Bong sumasahod na sa YouTube channel niya. Tapos siyempre, para sa akin siguro, si Jinky din hahawak ng pera. Siya yung maghahawak ng pera nila pagkakasal na sila. Kasi, gano'n naman talaga di ba mga ka-business dito sa atin. Halos lahat, dito sa Pilipinas, halos lahat ng mag-asawa is nasa babae talaga yung pera. Yung babae talaga yung nagbabudget ng mga kailangan bayaran. Mga expenses ba? Yun. Kay Jinky yung pera. Siguro, after 1 year, ano na kaya ang kalagayan nila? Mga ka-business siguro, ko lang sa tingin ko, kung ano na yung kalagayan nila after 1 year. Sana kung gaano sila katatag ngayon, mas matatag pa sila sa mga susunod na mas malala pa yung yung pagdadaanan nila kapag kakasal na sila. Kapag matagal na sila nagsasama, kasi doon nga po, mas makikilala po nila yung isa't isa. After 1 year, ano na kaya kalagayan nila? Baka madami na silang pera. Baka madami na silang ipon kasi talaga mga kabisnes. Alam niyo naman, si Kuya Bong po yan. Malakas sa inyo, sa viewers. Ang ko naman po mga kabisnes, wish ko pagkasal na sila. Ang wish ko, sana matupad yung wish ni Kuya Bong na magkaroon sila ng kahit isang anak or dalawa. Kasi yun po yung pangarap niya talaga eh. Magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. At syempre si Jinky, bata pa siya, 25 pa lang. So hindi pa siya mahihirapan magkaroon ng anak talaga. Tsaka basta yun lang, pakatatag silang dalawa. Tsaka andito lang naman kami buong ka-business family. Dito yung mga M's, mga kagwans. At syempre, hindi mawawala sila Ate John, sila kanina. Na handa ding hindi talaga namin sila iiwan. Kung may mga bagay-bagay man hindi sila pagkakasunduan. Nandito lang kami na pwede niyong tawagin. Wish ko lang sa inyo magpakatatag kayo kapag naging kasal na kayo. Alam natin na madami pang problema yung darating talaga sa buhay mag-asawa. Kaya iyon, mahalin niyo lang ang isa't isa, maging honest kayo. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. At saka syempre, yung pag natin sa church pa, huwag natin nakalimutan. Pag mag-asawa na kayo kasi, yun sabi nga ng center. I-center natin sa buhay natin yun. Yun, mapagpalang araw po sa atin mga ka-business. Ako nga po pala si Estong.
Kilala nyo na po siguro ako. So, andito ako ngayon sa harapan nyo para magbigay ng aking saloobin at opinion about sa nalalapit or magiging kasal o pag-iisang dibdib ng Bonji. Isang masasabi ko lang pag ikakasal din sila is para sa akin, hindi sa aking saloobin, hindi ko masasabing magiging perfecto po agad yung kanilang magiging kasal. Siyempre pagkatapos ng kasal is magsasama sila. Nariyan yung may mga pagdadaan ng problema yung mga yan, siyempre. Pero andun at andun pa rin yung dapat is magiging open silang dalawa bilang mag-asawa, magbigay ng saloobin sa bawat isa at huwag magsikretuhan. Lang sa akin, Kuya Bong at Jinky. At syempre, automatic naman pong nakagabay dyan. Syempre yung si ate at saka si Kuya Ka-Business. Aalalayan yan, sigurado ako, sa kanilang pagsasama pagkatapos ng kasal. At maraming trials yan. Unang-una, yung kanilang mga ugali. At sa maiksing panahon na ng kanilang pagdiliguan is hindi naman po ililihim sa inyo na merong ganong yun ang totoo na kailan lang sila nagkakilala. So diyan po natin malalaman talaga ang mga pag-uugali nila, especially sa ating Kuya Bong. May mga ugali din kasi si Kuya Bong about sa tulad nung pag may nasabi ang isang tao ay mabilis siyang siguro sabihin natin yung tampo ganun, bigla na lang mawawala. So yun ang para sa akin is antabayanan mo, Ate Jinky. Diyan masusubok ngayon yung mga sinasabi mo noon sa mga nakarang vlog na lagi kang andyan para kay Kuya Bong. So yun, sana patunayan mo yan at gawin kung sakaling man kasal na kayo ni Kuya Bong at nagsasama kayo. Hindi na rin naman lingid sa lahat, lalo na sa mga solidong sumusuporta sa atin na andyan yung magbablog sila mag-asawa. Number 1 po yan. Sa aking pananaw. Kasi nga si Kuya Bong is kilala na yan at marami nang sumusuporta dyan. Bukod doon sa vlogging, syempre magbibigay din ng or tatanungin din nila ate at nila kuya ano mang gusto nilang magiging kabuhayan. Kung gusto nilang magkaroon ng sari-sari store or magtinda ng gulay, prutas, depende po sa pero number 1 para sa akin mga ka-business yung pagbablog kasi si Kuya Bong is sharean naman, naturuan na dahil magkasama kami sa vlog kung paano mag-vlog. Siguro para kay Ate Jinky is gabayan mo, mas ikaw yung dapat gumabay kay Kuya Bong dahil syempre dalawa kayong magkasama sa mga ganung bagay. At alam naman po natin na si Kuya Bong is marunong siyang sumulat, pumirma pero hindi siya nakakabasa. Kaya siguro yun, gabayan mo na lang siya, Ate Jinky, sa mga ganung bagay. Kung ano yung gusto nilang maghihanap buhay, fully support naman dyan yung sila at si Kuya at saka buong family ka-business. Kami mga kapatid niyang mga kagwang, mga M's. So yun, hindi siguro sila mahirapan sa ganyang aspeto kasi may mga nakabungad na may mga nakabungad na pwedeng nilang gawin. So yung pag-execute na lang po siguro kasi kailangan talaga nilang patunayan yon na sa pagbuo ng isang pamilya is magtulungan ng bawat isa. So ano man yung magiging gusto nilang kabuhayan, so suportahan siyempre ng lahat yan at yun din ang gusto natin makita na maging successful ang kanilang gagawin pagsasama at magiging kabuhayan in the near future.
About sa kung saan naman po sila titira, mga ka-business, sa aking pananaw is, kung bago-bago pa lang yan nagsasama is makakaganda siguro na malapit sila dito sa ka-business house. Kasi syempre, yung paggabay is kailangan ng mag-asawa, lalo na't bago pa sila. And then, maaari din naman kasi may sariling bahay si Kuya Bong sa Sampaguita. Pwede yung kanilang maging tahanan, pero nakadepende pa rin po sa kanila kung saan nila gusto. Pero sa aking pananaw is mas maigi po na dito sa ka-business house or malapit sa ka-business house yung kanilang magiging tahanan, kasi para anumang oras is nakikita sila nila kuya, nila ate, kami, mga kapatid niyang agwang, para masubaybayan at magabayan at mabigyan ng konting kaalaman sa pagiging buhay mag-asawa bilang mga ka-business. At syempre, ako mayroon po kasi akong pag-aalala about sa attitude, lalong-lalo na sa ating Kuya Bong. Syempre, hindi naman ikakaila sa atin yung ganong aspeto, lalong-lalo na is kailan lang nabago yung buhay ni Kuya Bong, ilang taon pa lang nabago yung buhay ni Kuya Bong, na kumbaga bumabalik siya sa pakikisalamuha sa iba-ibang tao. Kasi nung hindi naman din makakaila sa atin, nung mga panahong nasa kalsada pa siya, more or less 30 years or 40 years, ganun ang kanyang buhay. Matagal-tagal po yun, mga ka-business. So isa yon sa aking isa yon sa pinag-aalala ko, kaya Ate Jinky, siyempre andoon yung paniniguro ng buong family ka-business, na talagang handa kang samahan si Kuya Bong, hindi lang dahil sa nakilala nga siya sa social media. So andoon pa rin po kayong, kasi yung kaisipan ko, ito nabanggit na to sa mga ilang pagkakataon, andoon pa rin yung kaisipan ko na paano kaya nga naman kung talagang si Kuya Bong is hindi nakilala sa social media. Isa siyang taong grasa. Isa yon sa mga gusto kong puntuhin sa video na to. Ganun kaya yung magiging pagtrato? Hindi lang naman para kay Ate Jinky nito or sino mang mamahalin ni Kuya Bong, di ba? Kasi si Kuya Bong, alam natin na kilala yan at talagang maraming nagmamahal. So yun lang siguro, Ate Jinky, para sa'yo naman, yung kasiguraduhan lang sa mga sinasabi mo sa vlog ng mga nakaraan na tinatanong sa'yo, handa mo bang samahan? Handa mo bang intindihin na dumating pa sa puntong magkaroon kayo ng hindi magandang pagtatalo ni Kuya Bong, or dumating sa punto na talagang matindi na yung inyong pag-aaway? Siyempre, hindi mawawala sa mag-asawa yan, Ate Jinky. At kay Kuya Bong naman, sa aming naging bonding, may isa ako nakitang pag-ugali talaga ni Kuya Bong is unpredictable si Kuya Bong. At saka pag sinabi niyang ayaw niya, wala kang magagawa. Pero andun pa rin yung tulad ng ginagawa nga ni Kuya, pag kinakausap niya si Kuya Bong, andoon yung malumanay at saka ang tawag to? Yung mademokrasyang pakikipag-usap kay Kuya Bong sa mahinahon na paraan. Kasi hindi mo pwedeng bigla-biglayin yan si Kuya Bong kasi maiirita sa'yo yan. Kaya talagang dito naman lahat ingat na ingat sa pakikipag-usap kay Kuya Bong. Kasi pag yan si Kuya Bong ay na-trigger, ay iiwanan ka yan at iiwanan ka. Kaya doon masusubukan Ate Jinky kung lahat ng sinabi mo ay totoo, na hanggang huli kaya mong samahan si Kuya Bong. At syempre, hindi naman
24 oras na kailangang nakikita at nakakasama, lalong-lalo sila kuya at 'di ba? Na sa paggabay. So kailangan bilang mag-asawa, kayong dalawa ang magtutulungan sa mga bagay na ganyan. At saka meron pa po akong isang ipupunto about sa halimbawang nagsama na kayo ni Kuya Bong, syempre darating ang gabi or hapon, andyan yung paano na-miss ni Kuya Bong. Hindi pwedeng mangyari ito mga ka-business, na-miss ni Kuya Bong ang alak, Ate Jinky, para sa ito. Eh, syempre naglambing siya sa'yo, isang bote lang, darling. Ano ang magiging reaction mo? Papayagan mo ba siya? Or makikipagtalo ka sa kanya sa ganung paraan? Di ba? So yun, Ate Jinky, para sa akin, dapat talaga na dito sa malapit ang magiging tirahan nila Kuya Bong. Sa akin pananaw siguro is si Ate Jinky pagdating sa pagbabudget. Kasi si Kuya Bong naman pagdating sa natututo naman na yan eh, kasi alam niya yung kung para saan to, kung saan dapat gastusin to. Pero andun pa rin sa kanilang dalawa na mag-usap sila pagdating sa bagay yan, kasi pera yan eh. At usaping mag-asawa pagdating sa pera, si Ate Jinky ang hahawak ng kanilang budget, siyang magbabudget para sa pagkain, para sa gastusin sa bahay, at para sa lahat-lahat. Si Ate Jinky pagdating sa pera siguro. At para sa pagiging dominante naman, siyempre, sino bang magiging ama ng tahanan? Magiging ama ng tahanan is Kuya Bong. Pero andoon dapat yung hindi yung pagiging dominanteng walang respeto, at siya na lang nasusunod kahit na mali yung gusto niyang mangyari. So andoon pa rin yung gagabayan mo pa rin si Kuya Bong, kasi alam naman lahat na si Kuya Bong is sa ganyang bagay is nakakaunawa yon. Nasa pag-uusap nyo na lang ni Kuya Bong, Jinky. Yun lang po. Galang naman. At saka yung kay Kuya Bong maging dominante, hindi sa masamang paraan. Maging dominante siguro para sa ikabubuti nyong mag-asawa, at pag dumating na siyempre yung, di ba? Papangarapin niyo yan, yung magkaroon kayo ng magiging anak, di ba? Kung ano yung ginagawang tinuturo dito sa ka-business sa atin nila Kuya, lahat-lahat mula sa bata hanggang sa mga adult, doon ka manguha ng halimbawa para sa bagay na yon. So yun lang aking mga pananaw mga ka-business pagdating sa budget. Si Jinky, right niya naman yun bilang asawa, bilang nanay, sa pagiging dominant. Si Kuya Bong, in a way, sa tamang paraan, hindi sa maling paraan. Yun, siyempre mga ka-business, lilipas ang panahon. Aabot, after 1 year ang kanilang pagsasama. Ano na ang mangyayari sa bonding, o nasa ang aspeto na sila ng buhay mag-asawa ang bonding. Ito sa aking pananaw lang kasi andon pa rin talaga yung mataas na respeto ko kila ate at kuya. Hindi nila papabayaan yan na hindi sila ma-guide ng maayos, mabigyan ng mga payo about sa ganyan sa nakalipas na 1 taon. Para kay kay Kuya Bong at Ate Jinky, sana pagkatapos ng 1 taon na yung pagsama is andoon na yung magkaroon na kayo ng baby. Yan yung baby. At
dumaan man kayo sa maraming pagsubok after ng 1 taon. Mas lalo sanang pagtibayin sa buong taon na yun na may dinaanan kayong pagsubok. Doon kayo humugot ng mga dapat nyo pang gawin sa susunod na mga taon ng inyong pagsasama. At dito kasi siguro ko lang, wag papairalin yung pagiging balat sibuyas. Sa expand na kasi yan, maraming pwedeng mangyari. Loob nga ng 1 araw, maraming pwedeng buong mangyari. Sa 1 taon pa kaya. Yun, sa 1 taon sigurado magkakaroon na ng ng panganay na anak. Yan, yun lang. Yun ang i-expect sa 1 taon sa kanilang pagsasama. At andon yung nakikilala nyo na ang bawat isa mula sa ugali, magandang ugali, pangit na ugali, sa mga ayaw, sa mga gusto. Yan, makikilala nyo, makikita nyo lahat yan. At sa 1 taon na yun, alam nyo na kung anong dapat alisin. Siyempre, yung mga pangit na ugali, Para sa mga susunod na taon ulit is paganda ng paganda ang inyong samahan. So yun, basta pag-usapan nyo, wag nung dadaan sa yung magtatampo, lalayas ang isa, or hindi magkikibuan. Wag nyo palilipasin ang 1 araw na may tampuhan kayo, wag nyo papalagpasin ang kinabukasan yon. Ang gawin nyo is, pag nagkaroon kayo ng pagtatalo, mag-usap na kaagad at resolbahin kung ano man yung problema. Yun lamang po mga ka-business. So yun, syempre, pagkatapos ng kasal, may wishes yan eh. Yun ang aking wish lang naman, syempre, kay Kuya Bong at Ate Jinky, na maging mabuti at maayos yung pagsasama nyo, yung bubuuin yung pamilya, kasi kahit saan nating tignang anggulo, hindi papayag si ate at saka si kuya na hindi kayo nagagabayan sa ganyang sitwasyon kasi nga nagsisimula kayo ng pamilya. At syempre, wish ko makabuo agad, di ba? Para maging masaya na si Kuya Bong kasi mahilig sa batayan. Ganun, syempre, kay Ate Jinky, wish ko is tuparin mo kung ano yung mga binibitaw mong salita. Kasi maraming witness, hindi lang naman kung sino-sino yung witness sa mga naging mga nasabi mong salita. Kumbaga, wag sa salita lang. Ipakita mo sa lahat yung mga totoo yung sinasabi mo at totoo yung hangarin mo na minahal mo ang isang Kuya Bong. Kasi ang isang Kuya Bong parang puzzle yan. Na kikilalanin mo talaga siya. At matutumbok mo para matutumbok mo yung sagot para ang isang Kuya Bong is talagang maging isang mabuting padre de pamilya na ba? Yun lang, yun ang aking wish sa magiging future nyo. Magandang pagsasama. Yun sa pag-aaway, hindi mawawala yan, pero wag nang pahabain, dapat isolve. At syempre yung malulusog na baby at yung future, yung magandang buhay, yun lang mga business. At syempre, kukunin ko na din po yung time na pa-support naman ng aking channel. Kagwang Istong Official. Hindi pa po kasi ako masyado nakakapag-upload doon, pero syempre suportahan nyo na po. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat din nagbibigay ng payo about tungkol sa akin, mga ka-business. I love you all. Thank you very much. Ayun mga ka-business, so Intoy, Kagwang Intoy mga ka-business. So, ang blackjack ng ka-business family. Grabe. Ayun, isa ako sa isa sa mga kagwang, isa sa miyembro ng ka-business family. Ayun ang masasabi ko lang pagka si Jinky at si Kuya Bong ay kasal na. Syempre, ayun, pagkakasal na kasi kayo, doon na papasok yung buhay may asawa na sa inyo, Kuya Bong, Jinky, masasabi ko lang sa inyo, di nyo may iwasan yung pagsubok sa buhay. And sana kahit na anong pagsubok man ang dumating sa inyo, sana malagpasan nyo.
na magkasama kayo. Pagtuwangan nyo, kumbaga, wag sana hahantong sa susuko yung isa or ano man. Basta, pagka may problema man na dumating sa inyo, pagtuwangan nyo, solusyonan nyo. Kasi walang ibang makaka sa problema nyo kung hindi kayo din, di ba? So, sa buhay may asawa, andyan na yung mag-aaway kayo, andyan na yung hindi nyo pagkakaintindihan. Minsan pagka susubukin pa nga yung pagmamahalan nyo di ba? Pero ganun pa man, so manalangin lang, humingi ng tulong sa Panginoon Diyos kasi yun nga, wala namang exempted talaga kasi sa problema na dumarating sa atin. And, basta, andito naman kami ng mga kapatid mong kagwang, nandyan yung mga M's, and syempre, andyan si kuya tsaka si ate, nagagabay. Kasi kahit man kami, pagka kami nagkakaproblema, mag-asawa, wala naman kaming ibang lalapitan pagka, kasi malayo kami sa mga magulang namin, di ba? So, ang tumatayong magulang sa amin dito sa Maynila, si kuya tsaka si ate. Kaya, kung halimbawa may problema kami, kuya tsaka ate ang aming nalalapitan. So, di naman kami nabibigo kasi andyan talaga ang payo ni kuya. Kaya, yun lang, sana pagka kayo'y dumaan sa ganon, huwag niyong kalilimutan na may gagabay sa inyo. Huwag niyong sarilinin. I-share nyo para makatulong din kami. Yun lang. Ayun ang masasabi ko naman patungkol sa kabuhayan nila. Siguro sa panahon ngayon, sa ngayon sa nakikita ko. And base na rin sa kasi wala namang ibang kabuhayan kundi talaga YouTube channel and nakakatulong talaga sa amin mag-asawa. So, ang masasabi ko sa ngayon, YouTube channel. Pag tinutukan nila yung YouTube channel nila, marami naman sumusuporta kay Kuya Bong. Kuya Bong yan maraming nagmamahal dyan. So, sa ngayon, YouTube channel. Pero ang masasabi ko lang kasi, walang permanente dito sa mundo Kumbaga, di natin alam, baka bukas, makalawa, or kailan, baka mawala na lang yung YouTube channel. So, kailangan meron tayong iba na, kumbaga, mayroon tayong naka-ready na kahit na mawala man tong YouTube channel, mayroong susuporta. Kumbaga, eto ba, hindi ka mag-aalinlangan. Parang hindi ka mangangamba kasi totoo yun mga business Totoo yun, kaya Bong, Jinky, na wala talagang permanente dito sa mundo. Siguro sa akin, na tutukan nyo yung YouTube channel nyo, pero wag lang kayong mamamalagi doon. Kailangan may negosyo din kayo na iba. Kasi hindi naman sa lahat ng oras okay yung kitaan sa YouTube channel. Minsan, problema ka talaga kasi minsan walang kinikita, no? So, yun. Siguro mas mabuti may iba kayong negosyo. Huwag lang sa YouTube channel. Yun lang. Ayun kung saan naman sila titira, po. Para sa akin, siguro subukan niya rin, no, sa ni Kuya Bong. Subukan niya mamuhay sa probinsya kahit saglit lang. Subukan mo manirahan sa probinsya, Kuya Bong, para matuto ka sa mga bagay-bagay na hindi mo pa natututunan, Ang suggestion lang naman sa akin, pero kasi pagka doon ka sa probinsya, kailangan mo kumayod Kailangan mo kung paano ka kikita, yan, kung halimbawa mo. Pero, kung magbabase tayo sa mga plano ni Kuya, sa mga gusto ni Kuya, kasi ang gusto talaga ni Kuya ka-business, sama-sama tayo. So,
Yun lang ang sa akin. Testing lang, testing. Subukan mo mamuhay saglit sa probinsya para may ma-discover ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung bagay mo yun. Pero mas maganda kung malapit ka eh. Para nagagabayan ka namin kasi pasaway ka eh. So, yun lang sa akin. Testing mo sa probinsya. Sa akin, pag parang kung sino ang masusunod, parang ganun, pa. Ilang taon ko na nakakasama si Gabong pero mahirap pasunurin eh. Mahirap siya pasunurin si Gabong. So sa ngayon, siguro makikita ko yung kung sino ang nasusunod sa kanila. Sa ngayon, naobserbahan ko, siguro dahil bago pa lang na magka boyfriend, girlfriend, ang nakikita ko, si Jinky. Pero siguro katagalan, malabo mapasunod ni Jinky si Gabong. Malabo. Kasi, tahan nyo naman, mga business kung kailan lang umalis nang walang paalam, di ba? So, siya pa rin ang nasusunod sa sarili niya, no? So, para sa akin, mahirap pasunurin si Gabong ni Jinky. Sa ngayon, mapapasunod niya. Kasi siyempre, mahal na mahal niya eh. Yung baga, yung itang mawala, ganyan eh. Bago pa lang eh. Pagdating ng araw, siguro magiging pantay na lang or masusunod pa rin, masusunod si Gabong. Kumbaga, lalo na pagka natuto yan sa mga bagay-bagay. Akong padre di pamilya, bakit ako sunod-sunuran sa'yo, di ba? Yan yun. So, sa akin, si Gabong. Si Gabong magdating ng araw. Pero tama din naman ang ginagawa ni Jinky. Na niya si Gabong. Pero pagdating ng araw, si Gabong pa rin masusunod. Kung sino pa lang hawak ng pera, natural, babae. Kasi babae naman talaga na babudget sa sa mga bayarin. Ayan. Bayad ng bahay, upa ng bahay, bayad ng kuryente, upa ng tubig, yan. So, babae. Lahat gastos na sa pamamahay, lahat ng budget, babae talaga. Mas mabuti rin na babae ang kaysa lalaki. Lalo na sa sitwasyon ni Gabong na pag nakahawak ng pera, nako, bulag. So, mas mabuti Gabong si Jinky ang maghahawak ng pera. Mas mapapabuti kayo. After 1 year, mga business, kung ano ng kalagayan nila Kuya Bong tsaka ni Jinky. Ay grabe, masaya. Masaya kami. Kasi syempre, may pamilya na Kuya Bong. After 1 year, siguro ang nakikita ko, pagka nagbago si Kuya Bong, masaya. Masaya sila. Tapos, totoong nagmamahalan sila. Masaya ang nakikita ko paglipas na 1 taon. And sana, paglipas ng taon may anak na. Kumbaga unti-unti na matutupad yung pangarap ni Kuya Bong na kahit 2 pirasong anak. Ngayon. So, nakikita ko sa kanila, masaya yung pagsasama nila. And sana hindi lang after 1 year, maraming taon hanggang magwakas ang lupa, sana magkasama kayo. So, yun lang, masaya. Sana, masaya. Ayun ang wish ko lang sa kanila. Wish ko pagkasal na sila. Ang wish ko lang sa kanila sana magtagumpay sila sa tatahakin nila kanilang buhay, mag-asawa. Sana magtagumpay sila. And syempre, sana huwag nilang kakalimutan ng mga taong tumulong sa kanila. Kasi syempre, di ba? Hinabayan
para mapabuti. So sana huwag niyong kakalimutan. Ang wish ko lang sa inyo, sana magtagumpay kayo and maraming blessings ang dumating sa inyo. Magmahalan kayo and magkalooban kayo ng mabubuting anak pagdating ng araw. And kay Kuya Bong, sana magbago ka na Kuya Bong. Kasi ito na yung pangarap namin, buong ka-business family na magkaroon ka ng asawa, pangasawa, magkaroon ka na ng pamilya para maiayos na yung buhay mo. Ang wish ko, sana magbago ka na. Mahirap pero gawin mo para sa pamilya mo na lang. Para kay Jinky, para sa magiging anak mo. Kahit hindi na para sa amin, para sa magiging pamilya mo na bubuuhin. And kay Jinky naman, ang wish ko sa iyo, sana lawakan mo yung pangunawa kay Kuya Bong. Pagaman ngayon hindi mo pa nakikita yan, hindi mo pa nararanasan mo na konti, pero hindi pa yun. Alam ko marami pang pagsubok. Alam ko marami pa siyang gagawin. And sana lang, panghawakan mo yung sinasabi mo na kahit na anong mangyari, mahal na mahal ko si Kuya Bong. Yun, panghawakan mo yun. And doon mo ipakita na talagang mahal na mahal mo si Kuya Bong. Huwag mo susukuan. Kasi sabi mo, mahal mo siya eh. Huwag mo susukuan. Nga pala mga ka-business, so huwag niyo pong kakalimutan suportahan ang Kagwang Intoy Official, mga business. Please support po. And malaking tulong po yun sa amin, mga business. Alright, God bless po sa atin lahat. I love you all. Diyan po mga business, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Bay Papaya po. Ang masasabi ko lang po mga business, pagkasal na sila, ay sana ay maging po sila, maging matibay po sa isa't isa at kaya nilang harapin ang hamon ng buhay. Tsaka lahat ng mag-asawa po mga business ay hindi habang buhay ay masaya. Tsaka ang may papayo ko lang sa aming Kuya Bong, sana Kuya Bong, sa darating na panahon at oras na maging kayo na po ni ni Jinky ay magpakatatag kayo. Ito lang masasabi ko Kuya Bong. Alam mo naman Kuya Bong, kami nagdaanin kami sa mga pagsubok. Saka manalangin lang kasi andyan naman yung Panginoong Diyos na huwag tayong alalayan. Basta huwag lang tayong makalaymot sa Kanya. Kuya Bong, tsaka Jinky. Mga business na masasabi ko po sa kanilang kabuhayan, pagkasal na sila Kuya Bong. Siyempre alam naman natin mga business na Jinky kung saan galing si Kuya Bong sa pangangalakal. So ngayon ay binigyan na po ng pahintulot ni Kuya na maging isang YouTuber po mga business. Kaya dyan naman tayo kumukuha. Alam mo naman Kuya Bong na wala naman tayong ibang hanap buhay. Ang masasabi ko sa yung paghanap buhay ay pagbutihan nyo. Magkatuwang kayo ni Jinky. At kung may naisip pa kayo na dagdag income ay birahin nyo at banat-banat lang mga business. Kuya Bong, I love you Kuya Bong. Kung saan po sila titira sila Kuya Bong sa si Jinky, doon po ba sa Kamarin. Yun lang po ay yung sa akin lang suggestion ko po. Siguro po mga business ang maganda po ay dito po sila malapit sa business family para magabayan po sila nila ate at kuya. Tsaka siyempre sa amin po mga kapatid niya po mga kagwang. Kung sino po ang hawak ng mga business ng pera, si Kuya Bong ba o si Jinky. Kasi yung mga babae kasi po mga business pagdating ng sila po yung sila yung parang nagbo-budget. Siyempre yun nakitaan ko rin si Ate Jinky na off-cam yung mga business yung sa pagkain. Kasi si Ate Jinky sa sa mga pagkain po na ganito lang kasi yun nga niiwasin niya si Kuya Bong sa kasi banggit naman ni Ate Jinky yung mga business na
Si Kuya Bong, bilis kasi lumaki ni Kuya Bong eh. Tumaba. Ayun ang nakita ko kay Ate Jinky, yung mga business. Dating sa mga budget. Kasi pag ang lalaki ang humawa kasi, kung ano-ano nang maibili. After 1 year po mga ka-business, ano na kaya po ang nangyayari sa kanila? Pagkatapos ng 1 taon, ano na ba ang ano nang status ng buhay po nila mga ka-business? Sila pa ba? Kasi hindi naman natin masabi mga business eh. Na talagang susubukin tayo ng ng pagsubok na ikaw lang din mismo ang makapagsolusyon mga business, na ikaw lang ang makapag-ayos, hindi ang ibang tao ay ano lang po. Pag-alalay, pagpapayo. Pero ang makasolusyon po dyan ay kayong pong mag-asawa mga business. Sa iba mga business, ang wish ko po nila Kuya Bong at nila Ate Jinky ay sana ay lagi po nilang isintro ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay mag-asawa at magpakatatag sila, saka magkaroon po sila ng anak, kasi napakalaking yun mga business sa isang pamilya na may anak kahit 2 or 3. Yun lang po mga business ang wish ko nila. Mga business na naglalambing po kami sa inyo. Support niyo po ang aking YouTube channel, Kagwang by Papaya Official. God bless po sa ating lahat. Ako po si Boknoy, Kagwang Boknoy Official, as known as the driver, the singer, and the composer. Ang masasabi ko, kapag kasal na sila, ito yung aking pananaw, no? Mga ka-business. Siyempre, hangad naman ng bawat isa sa kanila na sila ay magkaanak. Yan. Siguro, isa yan sa magkaanak talaga sila. Yun ang aking pananaw doon. Before siguro 2 years, no? O 1 year, magbunga yan sila ng isang anak. At saka, pagka ikinasal na sila, hindi talaga maiiwasan. Ito yung pananaw ko, no? Hindi maiiwasan yan na magtatalo-talo talaga. At alam natin ng marami, excuse me po, no, may sombrero ako. At alam ng marami na kung ano yung nagiging gawin ni Bong. Ang pananaw ko dito, mag-ingat si Jinky, mag-ingat si Jinky. Dahil si Bong ay sensitibo. Lalong-lalo na kung dumating sa punto nandun sila sa mga pagtatalo-talo at hindi pagkakaunawaan. At bigla-bigla nga may mababanggit si Jinky na lalong-lalo kung masakit, no? Yan ang iwasan. Yan ang iwasan. Ang makikita ko rito, tsakto, pagka once na may gagawin si Jinky na hindi magandang mga pananalita, masilan si Bong pagdating sa bagay na yan. Makarinig lang yan ng kapirasong sa palagay niya sa kanyang hindi akma sa kanyang panlasa, tsak yun, lalaya sa kanya. Kaya mag-ingat ka, Jinky, sa bagay na yan. Huwag kang yun bang bilang mag-asawa na sobrang higpitan mo ng husto, no? Kasi si Bong, alam ko si Bong, pag nasaktan niya, iiwanan ka talaga niya.
Yun ang nakikita ko eh. Yun ang naging pananaw ko rito eh. Na dapat mag-ingat si Jinky sa bagay niya. Kasi pag oras na nasaktan si Bong, ay siyempre, no, bilang kami, isa ko sa kagwang na kapatid kong kagwang yan. At lalo pat na masaktan ang kanyang damdamin. At siyempre, masasaktan din kami. No? Huwag mong gawin. Patunayan mo sa kanya, sabi mo, mahal mo talaga siya. Tunayan mo yan. At magiging maano ka, yung mapagmahal na sinasabi ay patunayan mo. Tungkol sa kanilang kabuhayan, ang opinion ko dyan, total, halimbawa, no, nandun naman sila sa, kumbaga, si Bong, no, mayroon naman siyang YouTube channel na ipinagkaloob ni Kuya. Opinion ko rito, dapat si Bong pa rin ang magiging ano diyan, magiging pangunahing magdidesisyon na madaling sabi na kung paano pa ipapatakbo. Pero dahil mag-asawa na kayo, tuwangan mo siya. Tuwangan mo siya, siyempre, kaya mag-asawa na kayo eh. Kumbaga, i-guide mo si Bong dyan sa bagay na yan. Pero, huwag mo siyang pangunahan. No? Kasi channel naman niya yan. So, alalayan mo siya dyan sa kabuhayan yan. Ang ano ko dyan, ang aking kuwan dyan, pananaw dyan, magtatagumpay kayo dyan kung magtutuwangan kayong dalawa. At yun, isa pa yan sa YouTube channel na yan. Baka mamaya, kumita na kayo. Pagkatapos, gagamitin natin terminong yung bang ako naman ang tumulong sa iyo eh. Hindi naman magkakaganito yung channel mo kung hindi rin kita tinutuwangan sa ganito. Mag-ingat ka uli sa bagay na yan. Mamaya, diyan magsimula ang pagtalo-talo ninyo na naman, no? Kung sakali may mga nauna pang mga pagtatalo, tapos pagdating diyan sa kabuhayan yung yan ay nagkakaproblema. Yun din ang nakikita ko. Baka mamaya layasan ka na. No? Mag-ingat ka diyan sa bagay na yan. At yun ay kabuhayan yan. Nandun yung siyempre darating ang panahon, lalago yan, baka dyan kayo magtalo-talo patungkol sa pagdating sa pera ba, sa madaling sabi, kung saan sila titira. Siguro sila pa rin naman ang dyan magdidesisyon batay nga dun sa aking naitanong noong sa mga nagdaang vlog, no? Pagtungkol doon kay yung sa vlog ni Papa Dins, no? Kung saan sila gusto, kung sa probinsya ba or sa metro. Ang napili ni Bong kung hanggat maaari dito sa metro. Ako naman, ang nakikita ko rito, kung sakali ay kung saan sila titira, bilang pangangalaga na rin, no? Monitor ba yung ating isang Kuya Bong? Siguro mas malapit lang dito rin. Kung hindi man dito sa Metro Manila, o at least dito mas malapit-lapit lang sa Metro Manila, para ma-monitor ang isang Kuya Bong. Ang dominanteng hahawak ng pera para sa akin, dahil yun ang pangunahing kabuhayan nila ay yung kanilang YouTube channel.
siyempre, kay Bong naman yan, dapat si Bong ang masusunod dito. Kasi kung siya naman ang lalaki talaga, siya naman ang magdidesisyon. No? Si Bong talaga dapat ang hawak sa ano dyan, sa pera. After 1 year, ang magiging kalagayan nila, sa tingin ko, kapag usayan pa nila, no? Usayan pa nila yung sa larangan ng pagbablog si Bong. Tapos sa pag-aalalay ni Jinky, ay may mararating. May marating. After 1 year, may mararating yan at may mararating. Wag lang humantong sa, ayun nga, nang binanggit ko, na pagkakaroon ng pagsisilosan pagdating sa nahahawakang pera o biyaya, may mararating. Wag lang silang yun bang nagkaroon ng yun, silusan sa paghawak ng pera. Kasi pagka ganyan ang mangyayari, nagtatalo-talo kayo sa bagay na yan at hindi kayo nagkasundo sa bagay na yan, ay wala kayong mararating talaga dyan. Akin naman to eh. Ganon. Magkasundo kayo. Pero, yun na nga, binanggit doon sa unahan, sa ibabaw ng lahat dyan, si Bong pa rin talaga ang magdidesisyon dyan. Paano niya paunlarin? Alalayan mo lang, yun lang ang ano ko dyan. Alalayan mo lang si Bong para pagdating ng 1 taon na mula ngayon, kapag naigihan nyo yan, at basta huwag ka lang magsalita ng mga masasakit kay Bong, ay di malayong mangyari at gaganda ang inyong kabuhayan. Wish ko sa pagka kasal na sila, sana yakapin nyo yung inyong pangarap at magkasundo kayo sa bawat sitwasyon. At sana ang wish ko, kayo na talaga habang buhay. Kasi ang pag-aasawa, siguro madalas nyo nang naririnig, ay hindi yan katulad sa isang kanin na isusubo mo kapag ka ikay napaso ay pwede mo iwan. So, hindi biro ang pagtungtong sa pag-aasawa. Pinag-isipang mabuti yan. Hindi yung pandalos-dalos. Mahal mo. Siguraduhin lang na talagang bago ka magpakasal, bago kayo magpakasal, tsak na. Sigurado ka na ba talaga? Ganun yun eh. So wish ko, sana maging okay ang yung takbo ng inyong pamumuhay bilang mag-asawa. At higit sa lahat pangunahin, ipagpaunan nyo ang paglilingkod sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So yun po mga ka-business, no, maraming salamat po sa inyong lahat sa sa interview ito, mga ka-business. Please support Kagwang Boknoy Official at huwag po kayo magsawa nga sumubaybay at manood sa mga simpleng vlogs. At salamat ng napakarami sa inyong mga ka-business. God bless po sa inyo. Know you every